Ito ang Snake Village ng Vietnam. Dito, nag-aalaga at nagpaparami sila ng mga cobra. Ang mga baby cobra ngang ito ay tila spaghetti na kinamay lamang ng isang lalaki. Pero alam mo ba, kahit baby pa lang ang mga ito, ay meron na itong sapat na kamandag na maaaring kumitil sa buhay ng isang tao kapag ito'y nakagat. Napakadelikado dahil mano-mano nilang kinukuha ang mga itlog. Anumang oras ay pwede silang tuklawin ng cobra. May mga kobrang napaka-agresibo. Bigla na lang nang aatake habang pinapakain. Nako, parang totoong buhay lang yan. Kahit anong bait mo sa mga tao, meron pa rin talagang tutuklaw sa'yo patalikod. Kaya mag-ingat ka, sis. Naniniwala ang mga taga-Nayo na maraming health benefits ang ahas. Kaya naman may mga umiinom ng dugo nito at kinakain ang puso habang ito'y tumitibok pa. Sa China naman ay may isang nayon na dating mahirap pero ngayon ay mayaman na dahil sa ahas. Nasa 3 milyong ahas kada taon ang kanilang inaalagaan dito at nasa humigit kumulang 639 million pesos ang kinikita nila bawat taon. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tao na tinawag nilang King of Snake. Paano nga ba yumaman ang nayon? Sa probinsya ng Zhejiang sa China, matatagpuan ang tahimik na nayon ng Zhiqiao. Noong 1970s ay napakahirap pa ng Zhiqiao, pero dahil kay Yang Hongchang ay nagbago ang kapalaran ng nayon. Noong 18 years old pa lamang si Yang ay nagkaroon siya ng arthritis sa kanyang spine. Dahil sa sobrang sakit ay hindi na siya nakakakilos ng maayos. Lumapit siya sa iba't ibang doktor at naubos na ang kanilang pera sa pagpapagamot pero wala pa ring nakapagpagaling sa kanya. Hanggang sa may traditional Chinese doctor na nagsabing subukan niyang uminom ng alak na gawa sa ahas. Sa traditional Chinese medicine kasi, ang ahas ay kilala sa pagiging medicinal at madalas ilahok sa pagkain o gawing alak para makapagpalakas ng immune system. Nakakagamot din daw ito sa iba't ibang skin ailments gaya na lang ng psoriasis. Ginagamit din daw itong panggamot sa arthritis at cancer. Itinuturing din itong isang mahal at masarap na delicacy sa China. Kaya naman si Yang mismo ang humuli ng mga ahas sa bundok para makagawa ng snake wine. Simula noon ay nakontrol na ang kanyang sakit at hindi na ito lumala pa. Dahil dito ay naisipan ni Yang na gawin itong negosyo. Nagsimula siyang mag-alaga at magparami ng sariling mga ahas at makalipas ang 2 taon ay kumita na siya ng malaki dito. Kaya naman na-inspire na rin ang ibang mga tao sa nayon na gayahin siya. Sa isang farm nga na ito, tuwing panahon ng pangingitlog ay tinatahi nila ang bibig ng mga ahas para hindi daw nito kainin ang kanilang sariling itlog. At pagkatapos ng season ay tinatanggal din naman nila ang tahi. Ang mga ahas ay isinisilid nila sa isang bag na parang net at kada 2 oras ay kinukuha nila ang mga itlog. Kapag natagalan kasi sila sa pagkuha ay mag-shrink o liliit daw ang itlog. Araw-araw ay kinakagat ng mga ahas ang babaeng ito pero buti na lang hindi makamandag ang red-banded snake na kanilang inaalagaan. Sa loob ng 30 years ay nakapagtayo na si Yang ng 3 snake production factories at nakapag-develop ng iba't ibang snake medicines. Kaya naman binansagan siyang King of Snake. Ang snake business ang naging primary source of income ng nayon. Nagbebenta rin sila ng ahas sa mga pharmaceutical firms para gawing powder na siyang ine-export naman sa Japan, South Korea at iba pang bansa. Ayon sa South China Morning Post, kumikita ang nayon ng nasa 80 million yuan bawat taon o 639 million pesos sa ating pera ngayon. Bilang pasasalamat sa mga ahas, meron pang itinayong museum si Yang kung saan ipinapakita ang iba't ibang klase ng ahas. Merong mga makamandag at meron din namang hindi. Bukod sa Zhiqiao ay meron pang isang snake village sa Vietnam. Sa Hanoi, Vietnam ay kilala rin ang nayon ng Lemot bilang Snake Village. Maraming snake farms at restaurants dito. Ang panguhuli ng ahas sa bundok at pagpaparami nito ang siyang ikinabubuhay ng mga tao.
Dito, ang mga cobra ay inilalagay sa mga kulungang may screen at pinapakain nila ito ng sisiw. Naniniwala ang mga tao dito na madaming benefits na dala ang pagkain ng ahas. Sagana ito sa protein at maganda din para sa mga buto. Umiinom din sila ng apdo ng ahas at vodka na may halong dugo at puso ng ahas. Maganda daw ang apdo sa digestive system at ang snake wine ay napakainam para sa matatanda at sa sexual vitality ng mga lalaki. Ang balat naman ng ahas ay pwedeng lutuin at maaari ding gawing leather belt o bags. Bukod sa mga lokal ay dinadayo din ito ng mga foreigner na naghahanap ng kakaibang adventure. Tulad na lang ng pumanaw na celebrity chef at host na si Anthony Bourdain at pati na rin si Gordon Ramsay kung saan pareho silang kumain ng puso ng ahas habang ito'y tumitibok pa. Kaya mga ka-awesome, nagkatikim na din ba kayo ng ahas? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!